Umalis siya dala ang mga pangakong napako, habang ang buhay na bunga ng aming pagmamahalan ay nagsisimula pa lamang tumibok sa aking sinapupunan. Habang nakaluhod ako at nagmamakaawa sa paanan ng kanyang ina para sa kakarampot na awa, siya naman ay nasa kabilang panig ng mundo. Nagdiriwang ng isang marangyang kinabukasan kasama ang babaeng tunay na nababagay sa kanyang antas. Tinawag nila akong basura, isang mantsa sa kanilang pamilya na kailangang burahin agad. Sige lang, kung hindi kayang linisin ng aking mga luha ang kahihiyang ito, hayaan ninyong ang ginto at kapangyarihan ang gumawa niyan sa hinaharap. Huwag kayong masyadong magpakasaya, Doña Celestina. Dahil sa araw ng aking pagbabalik, titiyakin kong kayo naman ang luluhod sa akin. Huwag kang mag-alala anak, dahil ayos na ang lahat. Pumayag na siyang lumayo kapalit ng pera. Alam naman nating iyon lang ang habol ng mga katulad niya sa pamilya natin. Ang mga salitang yon ay tumago sa dingding na parang matatalim na palaso. Diretsong tumama sa puso ni Atasha, bago pa man niya maihakbang ang kanyang paa, papasok sa marangyang sala. Boses yun ni Doña Celestina at kausap nito sa telepono ang kaisa-isang taong nagbibigay kulay sa mundo ni Atasha, si Jordan. Napahinto siya sa likod ng malaking haligi, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa isang maliit na bagay na kanina pa niya gustong ipakita. Nakatayo si Atasha doon, suot ang kanyang kupas na damit pambahay na amoy bawang at sibuyas. Buong umaga siyang nagluto ng kare-kare, ang paborito ni Jordan, gamit ang huling ipon na mayroon siya. Sa kanyang palad ay ang isang puting stick na may dalawang pulang guhit, ang katibayan ng isang buhay na nabuo mula sa kanilang pagmamahalan. Ang nangiti sa kanyang labi kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na takot. Naisip niya ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa paglalaba at paglilinis. Mga kamay na ngayon ay nanginginig sa sobrang kaba habang hinihintay ang susunod na sasabihin ng nasa kabilang linya. Mabuti naman kung ganoon. Patuloy ni Doña Celestina, ang kanyang tinig ay puno ng tagumpay at paghamak. Masaya ako na natauhan ka na, Jordan. Si Sofia ang nararapat sa'yo. Ang kasal ninyo sa Amerika ang magsasalba sa kumpanya. Hayaan mo na ang basurang iyan dito. Para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Atasha. Ang kare-kare na niluluto niya sa kusina ay tila nawalan ng halimuyak at napalitan ng amoy ng pagtataksil. Hindi siya makahinga. Ang stick na hawak niya ay dumulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa makintab na sahig, lumikha ng isang mahinang tunog na tila hudyat ng pagwawakas ng kanyang mga pangarap. Dahan-dahang lumingon si Doña Celestina. Nang makita niya si Atasha na nakatayo doon, namumutla at nanginginig. Walang bahid ng gulat sa mukha ng matanda. Sa halip, isang ngisi ng pangungutya ang gumuhit sa kanyang mga labi na puno ng pulang lipstick. Ibinaba nito ang telepono nang hindi man lang nagpapaalam. Tila ba tapos na ang palabas? Narinig mo naman siguro ang lahat, hindi ba, Inday? Ang tawag ni Celestina sa kanya ay puno ng diin. Ipinapaalala ang kanyang lugar sa bahay na ito, hindi bilang nobya, kundi bilang isang hamak na utusan. Lumapit ang donya sa kanya. Ang bawat hakbang ng mamahaling sapatos nito ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng malawak na mansyon. Mula sa kanyang bulsa, humugot ito ng isang makapal na brown envelope at walang pakundangang inihagis iyon sa mukha ni Atasha. Ang matigas na papel ay humiplit sa pisngi ni Atasha bago kumalat ang nilalaman nitong pera sa sahig. Kunin mo yan, utos ni Celestina. Ang boses ay malamig pa sa yelo. Bayad yan sa serbisyo mo sa anak ko. Sapat na yan para makapagsimula ka ng buhay sa kung saang lungga ka man nanggaling. Umalis ka na bago pa bumagyo. Dahil ayaw kong madumihan ang carpet ko ng putik galing sa tsinelas mo. Gustong sumigaw ni Atasha. Gusto niyang sabihin na buntis siya, na may apo ang donya sa kanyang sinapupunan. Pero ang kanyang lalamunan ay parang tinuyot ng matinding sakit. Paano niya sasabihin?
Sinabi ng Donya na pumayag si Jordan. Ipinagpalit siya ni Jordan para sa kumpanya, para kay Sofia. Ang batang nasa tiyan niya ay magiging ano? Isang pagkakamali, isang hadlang. Dahan-dahang yumuko si Atasha, hindi para pulutin ang pera, kundi para kunin ang pregnancy test na nalaglag. Mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang dibdib. Tinitigan niya si Doña Celestina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi niya mapigilang pumatak. Wala siyang sinabing salita. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang huling dignidad. Tinalikuran niya ang pera, tinalikuran niya ang marangyang bahay na puno ng huwad na pag-asa. Ngunit hindi pa tapos ang tadhana sa pagpapahirap sa kanya. Sa kanyang paglabas sa main door, sinalubong siya ng malalaking patak ng ulan at malakas na hangin. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang paghati. Bigla na lamang siyang hinablot ng 2 guard sa braso. Tila ba isa siyang magnanakaw na nahuli sa akto. "Ilalabas na po namin, ma'am." Sigaw ng isa sa mga gwardiya habang kaladkad siya palabas ng gate. "Bitiwan niyo ako." Sigaw ni Atasha nagpupumiglas kahit na ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos. "Kaya kong maglakad." Pero hindi sila nakinig. Walang awang itinulak siya ng mga ito palabas ng bakal na tarangkahan. Napadapa si Atasha sa maputik na kalsada. Ang lamig ng semento at ang sakit ng pagbagsak ay sabay na rumehistro sa kanyang katawan, ngunit higit sa gasgas sa kanyang tuhod at siko, isang matinding kirot ang sumunggab sa kanyang puson. Napasinghap siya at napahawak sa kanyang tiyan. Ang takot ay mas mabilis na gumapang kaysa sa lamig ng ulan. "Huwag ang anak ko. Parang awa niyo na, huwag ang anak ko." Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, narinig niya ang pagsara ng mabigat na gate ng mga alberado. Ang tunog ng bakal na naglapat ay parang tunog ng pagsara ng pinto ng langit para sa kanya. Naiwan siya doon, basang-basa, marumi, at nag-iisa. Ang kare-kare na niluto niya ay siguradong itatapon lang sa basurahan, katulad ng pagtapon nila sa kanya. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang sakit sa kanyang balakang ay parang kuryenteng dumadaloy sa kanyang buong katawan. Napaupo siyang muli sa putikan. Ang kanyang mga luha ay humalo sa tubig ulan. Tumingala siya sa madilim na langit at isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Puno ng pait at hinanakit. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ako pa ang kailangang magbayad ng ganito kamahal? Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin. Ang mundo ay umiikot. Ang huli niyang naaninag bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay ang nakasisilaw na ilaw ng isang sasakyang paparating, humahawi sa dilim ng bagyo. Hindi niya alam kung yun ay saklolo o isa pang panganib. At sa sandaling iyon, tila wala na siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang munting buhay na pilit niyang ipinagsasanggalang gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang matapang na amoy ng alkohol at lumang gamot ang unang bumati sa aking pangamoy bago ko pa man imulat ang aking mga mata. Mabigat ang bawat talukap. Tila ba may nakadagang sako ng bigas sa aking diwa. Ang huling naaalala ko ay ang lamig ng ulan at ang putik sa aking mga palad. Ngunit ngayon ay nakahiga ako sa isang manipis na kutsyon na gumagawa ng ingay sa bawat galaw ko. Sa itaas, isang maingay na bentilador ang pilit na umiikot. Tila pagod na rin sa haba ng serbisyo nito. Agad akong napahawak sa aking tiyan. Ang takot na kanina ay pinatulog ng pagkahimatay ay muling gumising at sumakal sa akin. "Huwag kang bumangon agad, Atasha." Ang malumanay na tinig ni Tia Loring ang nagpatahimik sa aking pagwawala. Nakaupo siya sa isang monoblock na upuan sa gilid, may hawak na bimpo at palanggana. Siya ang may-ari ng maliit na karinderya kung saan ako dating suki. At sa tingin ko, ay siya rin ang tumulong sa akin. "Muntik ka ng makunan." Mahina ang kapit ng bata. Ang mga salitang yon
ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Napatingin ako sa aking sinapupunan. Naroon pa siya. Buhay pa siya. Pero kasabay ng ginhawa ay ang bigat ng realidad. Wala akong pera. Wala akong bahay. Wala akong asawa. Sa mga sumunod na buwan, ang buhay ay naging isang walang katapusang pakikipagbuno sa tadhana. Kinupkup ako ni Tia Loring kapalit ng pagtulong ko sa kanyang karinderya. Kahit buntis, hindi ako huminto. Ang bawat araw ay nagsisimula bago sumikat ang araw sa palengke at nagtatapos sa hating gabi sa harap ng bundok ng mga huhugasang pinggan. Ang aking mga kamay na dati ay pinapahalagahan ni Jordan dahil sa kinis, ngayon ay puno na ng hiwa at gasgas mula sa sabon at kawali. Minsan, habang nagkukuskus ako ng kaldero, napapatitig ako sa pilak na pulseras na nakasuot pa rin sa aking pulso. Ito ang huling alaala ng kanyang mga pangako. Ilang beses ko na itong tinanggal, binalot sa panyo at dinala sa pawnshop sa kanto. Kailangan ko ng pera para sa bitamina. Kailangan ko ng pera para sa panganganak. Pero sa bawat pagkakataon na iaabot ko na ito sa rehas ng sanglaan, bumibigat ang aking kamay at hindi ko ito magawa. Hindi dahil mahal ko pa siya, hindi dahil umaasa pa ako. Itinago ko ito dahil ito ang magsisilbing gatong sa apoy ng aking galit. Sa tuwing nakikita ko ang kislap ng pilak na yon, naaalala ko kung paano nila ako itinapon. Naaalala ko na kailangan kong mabuhay hindi para sa pag-ibig, kundi para patunayan na mali sila. Ngunit ang dignidad ay hindi nakakain. Dumating ang isang gabi na tumatak sa aking kaluluwa bilang ang pinakamababang punto ng aking pagkatao. Sarado na ang karinderya, ubos na ang tinda, at ang tanging natira ay ang mga kaning baboy na ilalagay na sana sa timba. Gutom na gutom ako. Ang huli kong kain ay kaninang tanghali pa at ramdam ko ang paggalaw ng sanggol sa aking tiyan. Tila humihingi ng nutrisyon na hindi ko maibigay. Nakita ko ang isang plato na iniwan ng huling customer. May kalahating pritong manok pa at kaunting kanin na may sabaw. Tumingin ako sa paligid. Nakatalikod si Tia Loring, nagliligpit ng kaha. Mabilis ang tibok ng aking puso na igugupo ng hiya ang aking pagkatao. Dahan-dahan, kinuha ko ang plato. Hindi ko na inisip na galing ito sa iba. Hindi ko na inisip na baka madumi. Kumain ako ng mabilis, lumulunok kasabay ng mga luhang pumapatak sa aking pagkain. Ang lasa ng pritong manok ay humalo sa alat ng aking pagtangis. Patawarin mo si Mama, anak. Bulong ko sa aking isipan habang ninanamnam ang bawat subo. Patawad kung ito lang ang maibibigay ko sa iyo ngayon. Pero ipinapangako ko, ito ang huling beses na kakain tayo ng tira ng iba. Lumipas ang panahon at dumating ang araw ng paghuhukom. Inabutan ako ng hilab habang nagbubuhat ng isang case ng soft drinks. Ang sakit ay parang humahati sa aking katawan. Wala kaming pera para sa pribadong ospital, kaya sa lying-in clinic lang ako dinala ni Tia Loring. Ang bawat ire ay tila paghugot ng huling hininga. Walang humahawak sa kamay ko, kundi ang bakal na railings ng kama. Walang Jordan na nagpupunas ng pawis ko. Ang kasama ko lang ay ang alaala ng pangahamak ng kanyang ina. At iyon ang naging lakas ko. Sa bawat sigaw ko ng sakit, inilalabas ko ang lahat ng puot, lahat ng pait. At pagkatapos ng ilang oras na tila walang katapusan, narinig ko ito. Isang mahina at garalgal na iyak. Hindi ito malakas tulad ng ibang sanggol, ngunit para sa akin, ito ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Inilagay ng komadrona ang sanggol sa aking dibdib. Maliit siya, kulubot ang balat at tila babasaging kristal. Pero nang dumilat siya, nakita ko ang mga matang pamilyar na pamilyar. Mga matang minsan ko nang minahal. Ninyo, bulong ko, hinalikan ang kanyang pawisang noo. Ikaw si Ninyo, dahil ikaw ang himala sa gitna ng bagyo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa sandaling iyon, namatay ang dating Atasha. Ang Atasha
na mahina. Ang Natasha na nagmamakaawa. Isinilang kasama ni Nino ang isang bagong babae. Isang ina na handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak. Habang nagpapahinga ako kinabukasan, napansin ko ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket sa labas ng bintana ng klinik. Nakatayo lang siya sa dilim, nakatingin sa direksyon namin. Nang mapansin niyang nakatingin ako, mabilis siyang tumalikod at naglaho sa eskinita. Kinabahan ako. May ipinadala ba si Celestina para manmanan kami? O baka guni-guni ko lang iyon dala ng pagod? Hindi ko na inalam. Ang mahalaga ay kailangan na naming umalis. Kailangan naming magtago at magpalakas. 7 taon ang mabilis na dumaan. 7 taon ng pawis, dugo, at walang humpay na diskarte. Ang mundo ay patuloy na umikot at ang gulong ng palad ay dahan-dahang umangat para sa amin. Sa tapat ng isang matayog na building sa Makati, isang makintab na itim na sasakyan ang huminto. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang pares ng mamahaling sapatos na stiletto. Ang tunog ng takong nito sa semento ay may awtoridad at kumpiyansa, malayo sa mga yapak ng tsinelas sa putikan noon. Bumaba ang babae, inayos ang kanyang sunglasses at tumingala sa gusali kung saan nakalagay ang logo ng isang kumpanyang unti-unting nalulugi. Ang kumpanya ng mga Alvarado. Humangin ng malakas, nililipad ang kanyang mahabang buhok, ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Wala na ang bakas ng kare-kare o amoy ng dishwashing liquid. Ang amoy niya ngayon ay tagumpay at mamahaling pabango. Ngumiti siya ngunit ang ngiting iyon ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Nandito na ako, bulong ni Atasha sa hangin. Simulan na natin ang paniningil. Ang lamig ng air conditioner sa loob ng aking opisina sa 30 palapag ay hindi kasing lamig ng aking puso ngayon. Nakatayo ako sa harap ng malawak na salaming bintana. Tinatanaw ang abalang kalye ng Makati kung saan maliliit na tuldok na lamang ang mga sasakyan at tao. Dito, sa tuktok ng Belmonte Services, walang putik, walang amoy ng kare-karing panis, at higit sa lahat, walang Atasha na nagmamakaawa. Narinig ko ang mahinang tunog ng intercom mula sa aking mesa hudyat na dumating na ang inaasahan kong bisita. Ang aking sekretarya ay nagsalita sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng paggalang na matagal kong pinaghirapang makuha. Mama Tasha, nandito na po ang representative ng Alvarado Group. Pinapapasok ko na po. Huminga ako ng malalim. Inayos ko ang aking blazer na kulay puti. Simbolo ng kalinisan at awtoridad. 7 taon. 7 taon akong naghintay para sa sandaling ito. Hindi ko inaasahan na ang tadhana mismo ang maglalatag ng pulang carpet para sa aking paghihiganti. Ang balita ay kalat na sa buong negosyo. Ang Alvarado Group ay nasa gitna ng isang malaking iskandalo sa kalinisan. Maraming food poisoning sa kanilang mga hotel at ang kanilang sanitation department ay bagsak sa lahat ng inspection. Kailangan nila ng outsider na may malinis na reputasyon para sagipin ang kanilang pangalan. At sa buong Metro Manila, ang Belmonte Services ang nag-iisang kumpanya na may kakayahang gawin iyon. Bumukas ang mabigat na pintuan ng aking opisina. Hindi ako lumingon agad. Hinayaan ko muna siyang makita ang aking likuran, ang aking tindig, at ang lawak ng imperyong aking itinayo. Narinig ko ang mga hakbang na pumasok. Mabibigat, tila bapasan ng mga paa na iyong ang mundo. Good morning, Miss Belmonte. I'm here to discuss the contract. Ang boses ay pamilyar, ngunit garalgal at pagod. Ang boses na dati ay nagpapatulog sa akin sa gabi, ngayon ay parang kalawang na kumikiskis sa aking pandinig. Dahan-dahan akong humarap. Ang gulat sa kanyang mukha ay isang obra na gusto kong ipinta at isabit sa dingding. Si Jordan Alvarado ay nakatayo sa gitna ng silid, nakasuot ng suit na halatang mamahalin, ngunit hindi maitatago ang kanyang pangangayayat. Ang kanyang mga mata
ay nanlaki at ang folder na hawak niya ay muntik nang dumulas sa kanyang mga kamay. Aata siya. Ang kanyang bulong ay puno ng hindi makapaniwalang emosyon. Tinitigan ko siya ng diretso. Walang emosyon, walang ngiti. It's Miss Belmonte, Mr. Alvarado. Nasa opisina kita. Wala tayo sa eskinita ng nakaraan. Napalunok siya. Nakita ko ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa kanyang mga mata. Gulat, litong-lito, at sa huli, isang matinding galit na pilit niyang kinukubli. Ikaw, nauutal niyang sabi habang tinitingnan ang kabuuan ng aking opisina. Ikaw ang may-ari ng Belmonte Services? Maupo ka. Utos ko. Itinuro ang upuan sa harap ng aking mesa nang hindi siya tinitingnan. Naglakad ako pabalik sa aking swivel chair at naupo ng may kagandahan at kapangyarihan. Marami akong meetings ngayong araw. Kung nandito ka para mag-aksaya ng oras sa pagiging shocked, maaari ka nang umalis. Pero alam nating dalawa na hindi mo gagawin yon dahil kailangan ng kumpanya niyo ang tulong ko. Dahan-dahan siyang naupo. Tila ba hindi siya makapaniwala na ang babaeng dating naglilinis ng sapatos ng nanay niya ay siya ngayong may hawak ng leeg ng kanilang negosyo. Bakit? Ang tanong niya, ang boses ay nagsisimula ng tumigas. Bakit ikaw? Dahil ako ang pinakamagaling. Sagot ko ng mabililis, binuklat ang kontrata na nasa mesa. Bago tayo magsimula, may mga kondisyon ako. Una, ako ang masusunod sa lahat ng protocols. Ikalawa, dodoblehin ko ang presyo dahil high risk ang linisin ang pangalan ng pamilya nyo. At ikatlo, ayaw kong makita ang pagmumukha ng ina mo sa anumang meeting. Kumuyom ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng mesa. Nakita ko ang pamumuti ng kanyang mga buko. Ang Jordan na kilala ko ay mahinahon, pero ang lalaking nasa harap ko ngayon ay parang bombang sasabog na. You've changed, Marian niyang sabi. Ang kapal ng mukha mong diktahan ako matapos ng ginawa mo. Napatigil ako sa pagbabasa. Tumaas ang kilay ko. Excuse me, ako? Matapos ng ginawa ko? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Mr. Alvarado, ako ang nagliligtas sa kumpanya niyo ngayon. Pirmahan mo yan o lumabas ka na. Marami pa akong kliyente na naghihintay. Wala siyang nagawa. Alam niyang wala siyang ibang choice. Kinuha niya ang ballpen, ngunit bago siya pumirma, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at sakit na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Mabilis niyang nilagdaan ng papel. Ang dulo ng pen ay halos bumaon sa papel sa diin ng kanyang pagsulat. Tumayo siya agad matapos pumirma. Hindi niya inabot ang kamay ko para makipagkamay. Tinalikuran niya ako at naglakad palayo. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, huminto siya. Ang katahimikan sa kwarto ay nabasag ng kanyang mabigat na paghinga. Humarap siya muli sa akin at sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Ang maskara ng pagiging professional ay tuluyan ng nahulog. Naglakad siya pabalik sa aking mesa. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng akusasyon. Inilagay niya ang parehong kamay sa ibabaw ng aking mesa at yumuko palapit sa aking mukha. Amoy ko ang pamilyar niyang pabango na ngayon ay nahaluan ng amoy ng sigarilyo at puyat. Huwag kang umakto na parang ikaw ang biktima dito, Atasha. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Nakikita ko na kung saan napunta ang pera. Kumunot ang noo ko. Anong pera? Ngumisi siya ng mapakla, isang nangiting puno ng lason. Tiningnan niya ang mamahalin kong blazer, ang aking opisina, at ang view sa labas. Ang pera na ibinigay ng nanay ko 7 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang mga salita ay parang asido na tumutunaw sa aking pagtitimpi. Ang kapalit ng paglayo mo, ang kapalit ng pagpatay mo sa bata. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Ang dugo ay umakyat sa aking ulo. Pagpatay? Pera? Ang galing mo, Atasha. Patuloy niya, ang bawat salita
ay may diin ng pandidiri. Ginamit mo ang pera ng pamilya ko para magpayaman, habang ako ay nagdurusa sa ibang bansa sa pag-aakalang inosente ka. Sabihin mo sa akin, nasaan ang konsensya mo o naibenta mo na rin kasama ng anak natin? Tinitigan ko siya. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi sa matinding gulat sa kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 7 taon. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isampal sa kanya na buhay ang anak namin, na wala akong tinanggap na kahit 5 duling. Pero hindi. Hindi ngayon. Bago pa ako makasagot, tumunog ang aking telepono. Ang picture ni Nino ang lumabas sa screen. Napatingin si Jordan sa umiilaw na telepono. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Tila sinusubukang aninagin ang litrato ng batang nakangiti sa wallpaper ng cellphone ko. Mabilis kong dinampot ang aking telepono bago pa man tuluyang maaninag ni Jordan ang mukha ng batang nasa screen. Pinatay ko ang tawag at ibinagsak ang cellphone ng patihaya sa ibabaw ng mesa. Ang matinis na tunog ng pagtama ng gadget sa salamin ay naghatid ng isang nakakabinging katahimikan sa pagitan namin. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na pilit pinapakalma ng aking utak. Client call, maikli at malamig kong paliwanag, kahit naramdam ko ang init ng kanyang mga mata na nanunusok sa aking kaluluwa. Hindi tuminag si Jordan. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakadiin sa aking mesa. Ang kanyang mga ugat sa braso ay lumalabas dahil sa higpit ng kanyang pagkakakapit. Ang kanyang tingin ay puno ng paghuhusga, isang tingin na 7 taon na ang nakalilipas ay puno ng pagsinta at pangako. Huwag mong ibahin ang usapan, Natasha. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Tinanong kita, nasaan ang konsensya mo? Paano mo nagawang ipalit sa pera ang buhay ng anak natin? Doon ko napagtanto ang lalim ng lason na itinanim ng kanyang ina. Hindi lang pala siya naniwala na iniwan ko siya. Pinaniwala rin siya ni Doña Celestina na nagpalaglag ako, na pinatay ko ang bunga ng aming pagmamahalan kapalit ng ilang bungkos ng pera. Ang sakit ay parang isang patalim na dahan-dahang bumaon sa aking dibdib, ngunit sa halip na dumugo, ito ay naging yelo. Kung iyon ang gusto niyang paniwalaan, kung ganoon kababaw ang pagkakakilala niya sa akin, matapos ang lahat ng pinagsamahan namin, Wes, di huwag. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa taong hinatulan na ako bago pa man magsimula ang paglilitis. Tumayo ako at inayos ang aking blazer. Ibinalik ang maskara ng isang walang awang negosyante. Kung tapos ka na sa drama mo, Mr. Alvarado, makakaalis ka na. Ang boses ko ay matatag, walang bahid ng emosyon. Basahin mo ang kontrata. Kung hindi nyo masusunod ang payment terms na nakasaad dyan, na doble sa karaniwang singil ko dahil sa reputation risk, malaya kayong humanap ng ibang maglilinis ng kalat nyo. Pero sinisigurado ko sa iyo walang ibang tatanggap sa inyo sa ganitong panahon. Umigting ang kanyang panga. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Inayos ang kanyang gusot na suit. Tinitigan niya ako ng huling beses. Isang tingin na nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Gagawin ko ang trabaho ko para sa kumpanya, sabi niya ng mariin. Pero huwag kang aasa na palalagpasin ko ang ginawa mo. Sisingilin kita, Atasha, sa bawat sentimong kinuha mo at sa buhay na kinitil mo. Padabog niyang kinuha ang folder at tumalikod. Ang malakas na dagundong ng pagsara ng pinto ay yumanig sa katahimikan ng aking opisina. Sa pag-alis niya, saka lamang bumagsak ang aking balikat. Napaupo ako sa aking upuan, nanginginig ang mga tuhod. Hinawakan ko ang aking tiyan, kung saan minsan ay tumibok ang buhay ni Nino na pilit nilang itinatanggi. Hindi ko siya pinatay, Jordan. Binubuhay ko siya araw-araw, kahit noong mga panahong gusto ko nang mamatay sa gutom. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga Alvarado, isang ibang klase ng bagyo ang namumuo. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan.
Belmonte Services? Ang tili ni Doña Celestina ay halos bumasag sa mga bintana. Hawak niya ang kopya ng kontratang dala ni Jordan. Ang kanyang mukha, na puno ng botox at filler, ay namumula sa galit. Bakit ka nakipag-deal sa hampas lupang yon? Siya yon, Jordan. Siya ang katulong na nagnakaw sa atin. Nakatayo lang si Jordan sa gilid, hawak ang isang baso ng whiskey. Pagod na siya. Pagod na siya sa galit ng nanay niya. At pagod na rin siya sa sarili niyang galit. Siya lang ang may kayang tumulong sa atin, Mama. Sagot ni Jordan ng walang gana. Bagsak na tayo. Kung hindi dahil sa kanya, ipapasara ng sanitation board ang mga hotel natin bukas na bukas din. Hindi ako papayag, sigaw ng matanda habang pinupulot ng katulong ang mga bubog sa sahig. Hindi ako yuyuko sa babaeng yon. Gagawan ko ng paraan ito. Sisiguraduhin kong agsisi siya sa pagbabalik niya. Ngunit hindi alam ni Celestina na ang Atasha na kalaban niya ngayon ay hindi na ang batang madaling takutin. Nang gabing iyon, sa isang exclusive subdivision na malayo sa ingay ng Makati, ipinarada ko ang aking sasakyan. Pagpasok ko sa bahay, sinalubong ako ng amoy ng adobo at mainit na kanin. Ang tahimik at eleganteng interior ng aking bahay ay ang aking santuwaryo. Mama! Ang masiglang tawag na yon ang agad na pumawi sa lahat ng laso ng araw na ito. Tumakbo papalapit sa akin si Nino. Ang kanyang buhok ay magulo pa mula sa paglalaro. Lumuhod ako at sinalubong siya ng mahigpit na yakap. Ang init ng kanyang maliit na katawan, ang amoy ng kanyang pawis at baby cologne, ito ang tanging katotohanan sa mundo ko. Anak! Bulong ko. Isinisiksik ang mukha ko sa kanyang leeg para itago ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Mabigat ba ang homework mo? Kumalas si Nino at tinitigan ako. Ang kanyang mga mata, ang mga mata ni Jordan, ay puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang pisngi ko gamit ang maliliit niyang kamay. Okay lang po, Mama. Pero bakit po parang malungkot kayo? Inaway po ba kayo ng bad guys? Napangiti ako ng mapait. Kung alam lang niya na ang bad guy sa kwento niya ay ang taong matagal na niyang hinahanap. Wala to, anak. Pagod lang si Mama sa work. Pagsisinungaling ko. Tumayo ako at naglakad papunta sa kwarto para magbihis. Habang tinatanggal ko ang aking makeup sa harap ng salamin, nakita ko ang pagod sa aking mga mata. Ang aking balat ay makinis. Ang aking labi ay pula. Pero sa loob, naroon pa rin ang sugat na muling hiniwa ng mga salita ni Jordan kanina. Kinitil mo ang buhay. Napahagulgol ako nang walang tunog. Tinatakpan ang aking bibig para hindi marinig ni Nino sa labas. Ang sakit. Napakasakit na paratangan kang pumatay sa taong mahal mo higit pa sa buhay mo. Sa sala, naiwan si Nino na nakatingin sa pinto ng kwarto ng ina. Alam niyang may tinatago ang mama niya. Matalino siyang bata. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang school bag at inilabas ang isang lumang magazine clipping na naitago niya. Larawan ito ng isang batang negosyante na naitampok sa dyaryo noon, si Jordan Alvarado. Nakita niya ito sa lumang baul ng gamit ng nanay niya at itinago. Sabi ni Mama, patay ka na. Bulong ni Nino sa larawan. Pero kamukha kita at nakita ko ang pangalan mo sa TV kanina. Buhay ka. Kinabukasan, maagang umalis si Atasha para sa isang emergency meeting. Iniwan niya si Nino sa pangangalaga ng yaya nito. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Walang pasok sa school dahil sa faculty meeting at nagpumilit si Nino na sumama sa driver para ihatid ang lunch ni Atasha sa site inspection. Sa isang malawak na construction site ng bagong hotel ng mga Alvarado, abala ang lahat. Nakasuot si Atasha ng hard hat, nagbibigay ng utos sa kanyang mga tauhan. Sa di kalayuan, paparating ang itim na sasakyan ni Jordan para sa ocular visit. Nakatayo si Nino sa gilid ng temporary office, hawak ang lunch bag ng mama niya.
Nakita niya ang sasakyang pumasok sa gate. Bumukas ang pinto at lumabas ang lalaking nasa larawang itinatago niya. Nanlaki ang mga mata ng bata. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis dahil sa isang lukso ng dugo na hindi niya maipaliwanag. Hindi siya nag-isip. Ang kanyang mga paa ay kusang humakbang papalapit sa lalaking nakatayo sa gitna ng alikabok at ingay ng makinarya. Lumingon si Jordan. Nakita niya ang isang batang lalaki na nakatitig sa kanya. Isang batang may pamilyar na kilay at tindig. Nagkatama ang kanilang mga paningin. At sa sandaling iyon, tila tumigil ang ikot ng mundo sa paligid ng mag-ama. Ang maalikabok na hangin ng construction site ay tila huminto sa pag-ikot ng magtagpo ang paningin ng isang musmos at ng isang lalaking puno ng galit sa mundo. Sa gitna ng ingay ng mga bulldozer at sigaw ng mga trabahador, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa pagitan ni Jordan at ng batang si Nino. Nakaramdam si Jordan ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib, isang uri ng palpitation na hindi galing sa kanyang sakit sa puso, kundi mula sa isang lugar na mas malalim. Tinitigan niya ang bata. Ang mga mata nito ay sing-itim ng gabi. May hugis na pamilyar sa tuwing tumitingin siya sa salamin. At ang paraan ng pagkunot ng noo ng bata habang nasisilaw sa araw, iyon mismo ang kanyang ekspresyon kapag malalim ang kanyang iniisip. Hindi na malaya ni Nino na may nakausling bakal sa kanyang dinadaanan dahil sa pagkamangha sa lalaking nasa kanyang harapan. Sa isang iglap, sumabit ang kanyang paa at nawalan siya ng balanse. Ang kanyang maliit na katawan ay bumagsak sa mabatong lupa at ang kanyang tuhod ay tumama sa isang matalim na bato. Kumilos ang katawan ni Jordan bago pa man makapag-isip ang kanyang utak. Mabilis siyang humakbang at lumuhod sa tabi ng bata. Nang hawakan niya ang braso ni Nino para alalayan itong tumayo, isang boltahe ng kuryente ang tila dumaloy sa kanyang mga daliri, umaakyat patungo sa kanyang puso. Ito ba ang tinatawag nilang lukso ng dugo? O sadyang uhaw lang siya sa isang koneksyon na matagal nang ipinagkait sa kanya? Ayos ka lang ba, boy mo? Tanong ni Jordan. Ang kanyang boses ay hindi karaniwang malumanay kumpara sa lamig na ipinakita niya kay Atasha kahapon. Tumango si Nino, pinipigilan ang pag-iyak kahit na may dugo nang tumatagas sa kanyang tuhod. Opo, sir. Sugat lang po ito. Mabilis na hinugot ni Jordan ang kanyang puting panyo mula sa bulsa ng kanyang coat. Ang telang iyon ay gawa sa mamahaling seda, ngunit walang pag-aatubili niya itong idiniin sa dumudugong tuhod ng bata. Ang puting tela ay dahan-dahang namantsahan ng pula at dumi. Isang kontradiksyon sa kanyang malinis na pamumuhay, ngunit sa sandaling iyon, wala siyang pakialam sa halaga ng panyo. Ang tanging mahalaga ay mapatigil ang pagdurugo ng sugat ng batang ito. Matapang ka, ha? Puna ni Jordan habang maingat na itinatali ang panyo sa tuhod ni Nino. Kung ibang bata ka, kanina ka pa umiiyak ng malakas. Ngumiti si Nino, isang ngangiting nagpalabas sa malalim na dimples sa kanyang pisngi. Mga dimples na kaparehong-kapareho ng kay Jordan. Sabi po kasi ni Mama, ang tunay na lalaki, hindi iyakin. Dapat matapang ako para maprotektahan ko siya. Natigilan si Jordan sa kanyang ginagawa. Napatingin siya sa mukha ng bata. May kung anong kirot ang tumusok sa kanyang dibdib sa narinig. Ang tapang ng batang ito ay tila isang salamin ng kanyang sariling pagkabata. Noong pinipilit niyang huwag umiyak sa harap ng kanyang ina para hindi siya mapagalitan. Nasaan ang daddy mo? Tanong ni Jordan. Ang kanyang boses ay may halong kuryosidad na hindi niya mapigilan. Bakit ang mama mo lang ang pinoprotektahan mo? Ang ngiti sa labi ni Nino ay bahagyang naglaho. Yumuko ito at pinaglaruan ang laylayan ng kanyang shorts. Wala na po si Papa. Sabi ni Mama, nasa heaven na siya bago pa ako ipanganak. Kaya kaming dalawa lang ang magkakampi. Isang bigat ang dumagan sa balikat ni Jordan. Patay na ang ama. Ibig sabihin,
Ang batang ito ay lumaki ng walang kinikilalang ama. Nakaramdam si Jordan ng inggit sa yumaong lalaki. Kahit wala na ito, nananatili itong bayani sa paningin ng bata. Samantalang siya, buhay na buhay, pero patay sa paningin ng babaeng minamahal niya at itinuturing na halimaw sa kwento ng kanilang nakaraan. Napansin ni Nino ang biglaang pananahimik at ang lungkot na dumaan sa mga mata ng lalaki. Mula sa kanyang maliit na bulsa, dumukot siya ng isang bagay at inabot ito kay Jordan. Isang makulay na band-aid na may disenyo ng cartoon superhero. Para sa inyo po, sir. Inosenteng alok ng bata. Sabi ni Mama, kapag may masakit, lagyan lang ng band-aid at kiss, gagaling na. Mukha po kasing masakit ang puso nyo, kahit wala naman po kayong sugat. Natigilan si Jordan. Dahan-dahan niyang tinanggap ang band-aid mula sa maliliit na palad ng bata. Ang simpleng gestong yon ay tila bumasag sa matigas na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 7 taon. Paanong ang isang estrangherong bata ay nakikita ang sugat na pilit niyang itinatago sa lahat? Aakmang hahawakan sana ni Jordan ang buhok ng bata bilang pasasalamat nang biglang may isang matinis at puno ng takot na boses ang bumasag sa katahimikan. Ninyo, napalingon silang dalawa. Sa di kalayuan, tumatakbo si Atasha. Ang kanyang mukha ay puting-puti na parang nawalan ng dugo. Ang kanyang hard hat ay muntik nang mahulog sa bilis ng kanyang pagtakbo. Nang makalapit siya, walang pasabi niyang hinablot si Nino mula sa harap ni Jordan at mahigpit na niyakap ito. Tila ba isang inahing tigre na pumoprotekta sa kanyang anak mula sa isang mabangis na mandaragit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusuri ang muka at katawan ng bata. Tinitiyak na walang masamang nangyari rito. Mama, okay lang po ako. Tinulungan lang po ako ni Mr. Paliwanag ni Nino, ngunit hindi siya pinakinggan ni Atasha. Tumingala si Atasha kay Jordan at sa pagkakataong ito, wala ang maskara ng malamig na negosyante. Ang nakikita ni Jordan ay isang ina na puno ng takot. Takot na higit pa sa pag-aalala sa simpleng gasgas. Ito ay takot na mawalan. Wag na wag mo siyang lalapitan, banta ni Atasha. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit madiin. Parang kulog bago ang bagyo. At wag na wag mo siyang hahawakan. Napakunot ang noo ni Jordan, labis na nagtataka sa reaksyon ng dating kasintahan. Tinulungan ko lang ang bata, Atasha. Nadapa siya. Anong masama doon? Hindi sumagot si Atasha. Ang kanyang mga mata ay dumako sa tuhod ni Nino, kung saan nakatali ang mamahaling panyo ni Jordan. Gusto niya sana itong hablutin at itapon, pero alam niyang masasaktan ang anak niya. Sa halip, binuhat niya si Nino ng padabog, kahit na mabigat na ito para sa kanya. Umuwi na tayo, Nino, sabi niya sa anak. Hindi na muling tumingin kay Jordan. Sabi ko sa'yo, huwag kang makikipag-usap sa mga hindi mo kilala. Pero mama, mabait po siya. Apela ng bata habang nakatingin kay Jordan mula sa balikat ng kanyang ina. Kumaway si Nino ng palihim. Bye-bye po, Sir Superman. Naiwan si Jordan na nakatayo sa gitna ng alikabok at init. Sinundan niya ng tingin ang mag-ina hanggang sa makasakay ang mga ito sa sasakyan. Ang imahe ng bata ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang ngiti nito, ang lalim ng mga mata, at ang sinabi nitong wala na si Papa. Yumuko si Jordan at tinitigan ang band-aid na ibinigay ng bata na nasa kanyang palad. Superhero. Biglang may isang kaisipan ang pumasok sa kanyang utak. Isang kaisipan na kasing bilis ng kidlat at kasing lakas ng dagundong. Nagbilang siya sa kanyang isipan, 7 taon na siyang wala. Ang bata ay mukhang nasa 6 o 7 taon na rin. Ang takot sa mga mata ni Atasha kanina ay hindi takot ng isang ina sa estranghero, kundi takot ng isang taong may itinatagong lihim na ayaw mabunyag. Ang pintig ng kanyang puso ay bumilis, hindi dahil sa sakit,
kundi dahil sa isang hinala na unti-unting nagiging katiyakan. Hinugot ni Jordan ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang idinadial ang numero ng kanyang private investigator na matagal na niyang hindi tinatawagan. "Hello, Sir Jordan," sagot ng nasa kabilang linya. Huminga ng malalim si Jordan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa daan kung saan naglaho ang sasakyan ni Atasha. Ang hangin ay humihip ng malakas, tila nagdadala ng babala ng isang paparating na unos. "Gusto kong imbestigahan mo ang lahat tungkol sa buhay ni Atasha Belmonte sa nakalipas na 7 taon," utos ni Jordan. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. "Lalo na ang tungkol sa anak niya. Gusto kong makuha ang birth certificate ng bata. Ngayon din." Ibinaba niya ang telepono. Mahigpit niyang kinuyom ang band-aid sa kanyang palad. Kung totoo ang hinala niya, hindi lang singil sa pera ang kailangan ni Atasha na bayaran. May utang ito sa kanya na hindi matutumbasan ng kahit anong yaman, ang ninakaw na panahon kasama ang kanyang sariling dugo at laman. Ang resulta ng investigasyon ay dumating sa email ni Jordan kinabukasan na parang isang multo mula sa nakaraan. Isang digital na dokumento, malamig at walang emosyon, ngunit ang nilalaman nito ay sapat na para yumanig sa pundasyon ng kanyang mundo. Binuksan niya ito sa kanyang opisina. Ang katahimikan ay binabasag lamang ng mahinang ugong ng air conditioner. Pangalan ng bata, Nino Belmonte. Pangalan ng ina, Atasha Belmonte. Pangalan ng ama, Blanco. Ang salitang Blanco ay tila lumundag mula sa screen at sumampal sa kanya. Bakit Blanco? Kung may kinakasama si Atasha, bakit hindi ito nakapangalan? Ngunit ang detalyeng bumaon na parang punyal sa kanyang dibdib ay ang petsa ng kapanganakan. Eksaktong 8 buwan at 2 linggo matapos siyang umalis ng Pilipinas. Ang bawat numero sa kalendaryo ay tila sumisigaw ng isang katotohanang pilit niyang iwinawaksi. Hindi pa man niya lubusang natatanggap ang impormasyon, isang magulong komosyon mula sa labas ng kanyang opisina ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang kanyang sekretarya ay pumasok na namumutla. "Sir Jordan, si Doña Celestina po." Dumiretso sa opisina ni Miss Belmonte sa kabilang building. Isang malamig na kaba ang gumapang sa batok ni Jordan. Kilala niya ang kanyang ina. Hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang gusto nito. Sa loob ng marangyang opisina ng Belmonte Services, ang tensyon ay mas masangsang pa sa amoy ng kemikal na panlinis. Nakatayo si Doña Celestina sa gitna ng silid. Ang kanyang mga braso ay nakapamaywang. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi. "Anong karapatan mong tumapak sa teritoryo ko, Atasha? Matapos mong sirain ang buhay ng anak ko, ngayon naman ay ang negosyo namin ang gusto mong pabagsakin?" Ang boses ng Donya ay matinis at puno ng lason. Kalmado lang na nakaupo si Atasha sa kanyang mesa. Pinapaikot-ikot ang isang mamahaling pluma sa kanyang mga daliri. Hindi niya ipinapakita ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. "Hindi ako ang naninira, Doña Celestina. Kayo," sagot ni Atasha. Ang kanyang boses ay pantay at propesyonal. "Pinabayaan niyo ang kumpanya niyo at ngayon, ako ang sinisisi niyo. I'm just doing my job. A job you're paying me double for, might I add." "Wag mo akong ma-English-English dyan, babae," sigaw ni Celestina. "Isa ka pa ring basurera sa paningin ko. Isang ahas na nagbabalat kayong anghel. Pinalayas na kita. Bakit ka pa bumalik?" Dito na tumayo si Atasha. Dahan-dahan siyang naglakad, paikot sa kanyang mesa hanggang sa magkaharap sila ng Donya. Ang kanyang mga mata ay walang takot. Puno ng isang kapangyarihang ipinundar ng 7 taon ng pagtitiis. "Bumalik ako dahil dito, ang lugar ko," mariin niyang sabi. "At kung hindi mo gusto ang serbisyo ko, Doña Celestina, malaya kang kanselahin ang kontrata. Good luck finding another company na kayang linisin ang basura ng pamilya niyo in 24 hours. Ang stock market
ay hindi naghihintay sa mga mata pobre. Ang bawat salita ni Atasha ay tumama sa ego ni Celestina. Alam ng Donya na tama si Atasha. Sila ang dihado. Wala siyang nagawa, kundi magdabog palabas ng opisina, nag-iwan ng mga banta na hindi na pinansin ni Atasha. Samantala, si Jordan ay hindi mapakali sa kanyang sariling opisina. Ang isip niya ay lumilipad. Ang blangkong pangalan ng ama, ang eksaktong petsa, ang takot sa mga mata ni Atasha. Ang lahat ng ito ay bumabalik na parang lason sa kanyang sistema. Unti-unting pinapatay ang 7 taong paniniwala niya sa mga kasinungalingan. Nagdesisyon siya. Kailangan niyang malaman ang punot dulo ng lahat. Umalis siya ng opisina at umuwi sa mansyon. Hindi niya pinansin ang mga katulong. Dumiretso siya sa isang silid na matagal nang hindi nabubuksan, ang kanyang dating kwarto. Ang amoy ng alikabok at lumang alaala ang sumalubong sa kanya. Ang lahat ay nasa ayos pa rin, tila isang museo ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi ang mga tropeyo o lumang litrato ang kanyang hinahanap. Ang kanyang pakay ay ang lumang walk-in closet ng kanyang ina na konektado sa kanyang silid noon. Sa pinakasulok ng aparador, sa ilalim ng mga luma at mababahong winter coat, may isang maliit at nakakandadong baul na kahoy. Baul ito ng mga sikreto ng kanyang ina. Noong bata pa siya, madalas niyang makitang may itinatago ang Donya rito. Gamit ang isang paperclip, sinubukan niyang buksan ang lumang kandado. Matapos ang ilang pagsubok, isang mahinang tunog ang naghudyat na bumukas na ito. Nanginginig ang mga kamay ni Jordan habang binubuksan ang takip ng baul. Sa loob, nakasalansan ang mga lumang alahas, mga titulo ng lupa. At sa ilalim ng lahat, isang bungkos ng mga liham na nakatali sa isang kupas na pulang laso. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Bawat kabog ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Kinuha niya ang mga sulat. Ang sulat kamay sa sobre ay pamilyar na pamilyar. Ito ang sulat kamay ni Atasha. Binuksan niya ang isa. Ang papel ay naninilaw na, ngunit malinaw pa rin ang mga salita. Oden, mahal ko, 2 linggo ka nang wala. Miss na kita. May sorpresa ako sa'yo pagbalik mo. Binuksan niya ang isa pa. Jordan, bakit hindi ka na tumatawag? Pinuntahan ako ng nanay mo. At ang huli, ang papel ay may mga mantsa na tila galing sa tuyong luha. Ipinagpalit mo na ba talaga ako? Sabi nila, may iba ka na. Pero hindi ako naniniwala. Hawak ko pa rin ang pulseras na bigay mo, ang huling pangako mo. Hihintayin kita, mahal ko, kahit gaano katagal. Bumagsak ang mga liham mula sa nanginginig na kamay ni Jordan. Sumandal siya sa pader. Sapo ang kanyang ulo. Ang bawat salita sa liham ay isang patunay. Hindi siya iniwan ni Atasha. Hindi siya nagpabaya. Naghintay siya. Sumulat siya. At lahat ng sulat na yon ay hindi kailanman ipinadala ng kanyang ina. Hinalungkat niyang muli ang baul. Ang kanyang mga kamay ay desperadong naghahanap ng iba pang ebidensya. At doon, sa ilalim ng lahat, nakita niya ito. Isang medical record mula sa isang murang klinika, isang receipt para sa pagpapaospital, at ang pangalan ng pasyente, Atasha Belmonte. Ang diagnosis, threatened abortion. Napatitig siya sa mga salita. Hindi siya nagpalaglag, muntik siyang makunan. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Jordan. Ang 7 taon ng galit, ng pait, ng pagkamuhi, lahat ay itinayo sa pundasyon ng isang napakalaking kasinungalingan na gawa ng sarili niyang ina. Ang resulta ng DNA test ay dumating sa anyo ng isang manipis na papel sa loob ng isang brown envelope. Isang papel na mas mabigat pa sa lahat ng problemang pinasan ni Jordan sa nakalipas na 7 taon. Binuksan niya ito sa loob ng kanyang sasakyan. Ang makina ay nakapatay. At ang tanging naririnig ay ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang sariling puso. Probability of paternity. 99.9%.
Ang mga numero at salita ay lumabo sa kanyang paningin. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Napasubsob siya sa manibela. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa isang tahimik, ngunit marahas na pag-iyak. Isang iyak ng pagsisisi, isang iyak ng nawalang panahon, isang iyak para sa isang anak na hindi niya kilala at sa isang inang labis niyang hinusgahan. Anak niya si Nino. Ang katotohanan yon ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan. Binubura ang lahat ng kasinungalingan. Winawasak ang pader ng galit na matagal niyang itinayo. Siya ay may anak. At sa loob ng 7 taon, hinayaan niyang mag-isa si Atasha sa pagpapalaki rito. Hinayaan niyang danasin nito ang hirap na dapat ay sabay nilang pinagdaanan. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan. Ang mga gulong ay umikit sa semento. Hindi na niya inisip ang trabaho, ang kumpanya, o ang kanyang ina. Isa lang ang kailangan niyang puntahan. Isa lang ang kailangan niyang makausap. Habang tinatahak niya ang daan patungo sa subdivision ni Atasha, bumuhos ang malakas na ulan. Ang mabibigat na patak ay humahampas sa windshield at ang wipers ay hirap na hirap sa paghawi ng tubig. Tila sumasalamin sa hirap niyang tanggapin ang lahat. Ang eksena ay isang malagim na pag-uulit ng nakaraan. Isang gabing umuulan kung kailan ipinagtulakan palabas ng kanyang buhay si Atasha. Ngayon, siya naman ang desperadong nagmamaneho pabalik sa gitna ng unos. Huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay ni Atasha. Hindi na siya nag-abalang magpayong. Sinalubong niya ang ulan. Hinayaan ang lamig na tumagos sa kanyang damit at balat. Umaasang mababawasan nito ang apoy ng pagsisisi na sumusunog sa kanyang kalooban. Ang malalakas na katok niya sa pinto ay halos magiba ito. Bawat katok ay puno ng desperasyon. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanya si Atasha na nakasuot ng simpleng pantulog. Ang kanyang mukha ay walang makeup. Nagpapakita ng pagod. Ang gulat sa kanyang mga mata ay napalitan agad ng galit at pagtataboy. "Anong ginagawa mo dito? Umalis ka!" Sigaw niya. Sinusubukang isara muli ang pinto. Ngunit mabilis na hinarang ito ni Jordan gamit ang kanyang sapatos at katawan. "Atasha, please. Mag-usap tayo." Pagmamakaawa ni Jordan, ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Ang tubig ulan ay tumutulo. Mula sa kanyang buhok, humahalo sa mga luhang nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Wala tayong dapat pag-usapan," giit ni Atasha. Itinutulak siya palayo. "Umalis ka na bago pa magising ang anak ko." "Anak natin?" Pagtatama ni Jordan. Ang dalawang salitang yon ay nagpatigil kay Atasha. Nanigas siya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at gulat. Hindi ko alam ang sinasabi mo." "Huwag ka nang magsinungaling, Atasha," sabi ni Jordan. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Alam ko na ang lahat." At sa harap ng babaeng minsan niyang sinumpa, dahan-dahang lumuhod si Jordan Alvarado sa basang sahig. Ibinaba niya ang lahat ng kanyang pride, lahat ng kanyang yaman, at lahat ng kanyang galit. "Patawarin mo ako." Bulong niya. Ang kanyang noo ay nakasayad na sa sahig na semento. "I'm sorry, Atasha. Patawarin mo ako sa lahat. Sa pagiging duwag ko. Sa hindi ko pag-alam. Sa 7 taon na hinayaan kitang mag-isa. Patawarin mo ako." Napatakip ng bibig si Atasha. Ang kanyang mga luha ay nagsimula nang bumuhos na parang agos ng ilog. Ang lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng gabing umiyak siya nang mag-isa habang may lagnat si Nino. Lahat ay bumalik at sumabog sa kanyang dibdib. "Patawad?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit na naipon sa loob ng 7 taon. "Sa tingin mo ba mabubura ng isang patawad ang lahat? Alam mo ba kung ilang beses akong kumain ng tira-tira para lang maibili siya ng gatas? Alam mo ba kung ilang gabi kong nilagnat ang anak mo ng mag-isa? Yakap-yakap siya dahil wala akong pambili ng gamot? Nasaan ka noon, Jordan? Nasaan ka noong kailangan ka namin?"
Ang bawat salita ay isang latigo na humahagupit sa likod ni Jordan. Wala siyang maisagot. Hinayaan lang niyang tanggapin ang lahat ng sakit na nararapat para sa kanya. Nasaan ka noong tinatawag niya ang pangalan ng tatay niya na hindi niya kilala? Ang hirap magsinungaling, Jordan. Ang hirap sabihing, patay ka na, para lang tumigil siya sa pagtatanong. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang maliit na boses ang narinig mula sa likuran ni Atasha. Mama, bakit po kayo umiiyak? Nakatayo doon si Ninyo. Kinukusot ang kanyang mga mata. Yakap ang kanyang una na may disenyo ng kotse. Nakita niya ang kanyang ina na humahagulgol at ang lalaking nakilala niya sa construction site na nakaluhod at basang-basa sa sahig. Napatigil ang dalawang matanda. Ang tanging maririnig na lang ay ang patak ng ulan sa labas at ang hikbi ni Atasha. Puno ng galit at sakit, hinubad ni Atasha ang pilak na pulseras sa kanyang braso, ang huling simbolo ng kanilang nakaraan, at ibinato ito sa dibdib ni Jordan. Heto na ang pangako mo. Sigaw niya. Saan mo ito? Noong halos mamatay na sa gutom ang anak mo? Ilang beses kong tinangkang isang lato, pero hindi ko ginawa. Dahil kahit gaano ako kagalit sa'yo, hindi ko maatim na ipagpalit ang huling alaala ng pagmamahal na pinaniwalaan ko. Ngayon, kunin mo na. Hindi ko na kailangan ng mga pangakong napako. Pagkatapos noon, binuhat niya si Ninyo at walang lingon-likod na isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Jordan sa labas, nakaluhod pa rin sa lamig ng gabi. Ang pilak na pulseras ay nasa kanyang palad, malamig at basa, tulad ng kanyang puso. Kinabukasan, pilit na ibinabalik ni Atasha sa normal ang lahat. Ang gabi ay isang masamang panaginip na gusto niyang kalimutan. Maaga niyang inihanda si Ninyo para sa eskwela. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa sa kaiiyak. Mama, yung lalaki po kagabi, siya po ba yung nasa picture? Tanong ni Ninyo habang nagsasapatos. Hinalikan ni Atasha ang noo ng anak. Mamaya na natin pag-usapan yan, anak. Malilate ka na. Nang ihatid niya si Ninyo sa paaralan, masigla pa itong kumaway sa kanya. Ngunit pagsapit ng hapon, nang balikan niya ito para sunduin, isang kakaibang kaba ang kanyang naramdaman. Wala si Ninyo sa waiting area. Pinuntahan niya ang classroom nito. Good afternoon po, Ma'am Atasha. Bati ng guro. Akala ko po umuwi na kayo? Hindi pa po. Sagot ni Atasha. Ang kanyang puso ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Nasaan po si Ninyo? Ngumiti ang guro. Isang ngiting nagpadala ng yelo sa buong sistema ni Atasha. Ah, kanina pa po siya wala. Maaga po siyang sinundo ng lola niya. Ang mga salita ng guro ay parang isang malamig na kamay na humigpit sa aking puso at pilit na pinipiga ang lahat ng hangin mula sa aking mga baga. Lola? Walang lola si Ninyo. Mayroon siyang isang halimaw na nagkatawang tao, pero hinding-hindi ko iyon ituturing na lola niya. Isang nakakabinging ugong ang namuo sa aking tainga. Ang paligid ay tila umikot ng mabagal. Hindi ko na narinig ang iba pang sinabi ng guro. Ang tanging tumatakbo sa isipan ko ay ang imahe ni Doña Celestina na hawak ang kamay ng aking anak. Tumakbo ako. Wala akong pakialam sa mga taong nababangga ko sa pasilyo. Ang aking mamahaling sapatos ay naging parang mga kadena sa aking mga paa habang tinatahak ko ang daan patungo sa parking lot. Pagpasok ko sa sasakyan, nanginginig kong isinusiya. Ito at halos ilipad ang sasakyan palabas ng eskwelahan. Bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang kaaway. Bawat sasakyang bumabagal sa harap ko ay isang hadlang na gusto kong salpukin. Ang aking paghinga ay mabilis at mababaw, at ang bawat tibok ng aking puso ay isang panalangin at isang sumpa. Diyos ko, iligtas niyo po ang anak ko. Nang marating ko ang mansyon ng mga Alvarado, hindi ko na inayos ang pagpaparada.
Bumaba ako ng sasakyan at walang katok-katok na itinulak ang mabigat na pintuan. Bumungad sa akin ang isang eksenang hinding-hindi ko malilimutan. Nakatayo si Doña Celestina sa gitna ng kanilang marangyang sala. Suot ang isang eleganteng bestida, tila ba naghahanda para sa isang piging. Sa kanyang tabi ay si Nino, mahigpit na hawak sa braso. Ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. "Mama!" Sigaw ni Nino nang makita ako. Nagpupumiglas sa pagkakahawak ng matanda. "Bitiwan mo ang anak ko," sabi ko. Ang bawat salita ay may bigat ng isang bato. Ang takot sa aking dibdib ay dahan-dahang napapalitan ng isang uri ng galit na hindi ko pa kailanman naramdaman. Ang galit ng isang inang inaagawan ng anak. Isang matamis, ngunit nakakakilabot ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celestina. Binitawan niya si Nino at naglakad palapit sa isang mesang gawa sa mahogany. Sa ibabaw nito ay may mga dokumento at isang pluma. "Huminahon ka, Atasha," sabi niya sa isang kalmadong boses na mas nakakatakot pa kaysa sa sigaw. Hindi ko siya sasaktan. Sa katunayan, nandito ako para bigyan siya ng isang magandang kinabukasan. Isang buhay na hinding-hindi mo maibibigay sa kanya. Itinuro niya ang mga papel. "Pirmahan mo yan. Isang kasulatan na isinasalin mo sa akin ang lahat ng karapatan mo bilang ina. Kapalit nito, gagawin kong tagapagmana si Nino ng lahat ng yaman ng mga Alvarado. Mamumuhay siya na parang isang prinsipe. Mag-aaral sa pinakamagandang eskwelahan sa ibang bansa. Malilimutan ka niya, oo, pero magkakaroon siya ng buhay na perpekto." Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala sa kasamaang naririnig ko. Ito ang kanyang huling baraha, ang gamitin ng pagmamahal ko sa anak ko laban sa akin. "Nababaliw ka na," mariin kong sabi. "Praktikal lang ako," sagot niya. "Ano bang maibibigay mo sa kanya? Isang apelyidong walang pangalan? Isang buhay na laging nakatago? Dito magiging Alvarado siya, magkakaroon siya ng ama." "Mama, ayoko po dito." Umiiyak na sabi ni Nino, tumatakbo papalapit sa akin. Agad ko siyang niyakap at kinulong sa aking mga bisig. Hinalikan ko ang kanyang ulo, inaamoy ang kanyang buhok, tinitiyak na totoo siyang nasa harapan ko. "Hinding-hindi mangyayari yan, Celestina. Hinding-hindi mo makukuha ang anak ko," sabi ko habang yakap si Nino, handa nang umalis. Ngunit humarang sa daan ang dalawang malalaking gwardiya. Ang ngiti sa mukha ni Celestina ay naglaho at napalitan ng isang malamig na determinasyon. "Hindi ka aalis sa pamamahay na ito hanggat hindi ka pumipirma," banta niya. "At ikaw, bata," turo niya kay Nino, "dahil matigas ang ulo mo, doon ka muna sa kwarto kung saan ko pinaparusahan ang mga batang suwail." Sinensyasan niya ang mga gwardiya. Pilit nilang kinuha si Nino mula sa aking mga bisig. Nagpumiglas ako, kumalmot, sumigaw, ngunit mas malakas sila. "Mama, wag po, mama!" Ang sigaw ni Nino ay parang mga kutsilyong tumatarak sa aking puso habang kinakaladkad siya palayo at ipinapasok sa isang madilim na silid sa ilalim ng hagdanan. Ang pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan. "Ngayon," sabi ni Celestina, ibinalik ang kanyang atensyon sa akin, "pipirma ka o hindi mo na makikita ang anak mo habang buhay?" Nanghihina akong napasandal sa pader. Ang aking lakas ay tila sinipsip palabas ng aking katawan. Ngunit bago pa ako tuluyang magupo, isang malakas na kalabog mula sa loob ng silid ang nagpabalik sa aking diwa. "Ayoko sa inyo. Halimaw kayo. Palabasin niyo ako. Gusto ko si Mama." Ang boses ni Nino, kahit garalgal sa pag-iyak, ay puno ng tapang at pagsuway. "I hate you. Gusto ko si Mama." Ang mga salitang iyon ay tumama sa pagkatao ni Doña Celestina. Ang kanyang mukha ay nag-init sa galit at kahihiyan. Walang sino man ang nakapagsalita sa kanya ng ganoon. Nagmartsa siya patungo sa pinto ng silid.
Walang galang na bata. Palalakihin kitang isang bastardo. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Nakita ko si Nino na nakatayo sa gitna ng dilim. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha ngunit puno ng paglaban. Sa sobrang galit, itinaas ni Doña Celestina ang kanyang kamay. Handa nang idapo ang isang malakas na sampal sa maliit na pisngi ng kanyang sariling apo. Sumigaw ako at tumakbo para sa lagi ng sampal, handang tanggapin ang anumang sakit para sa aking anak. Ngunit hindi ang aking pisngi ang tinamaan. Isang anino ang dumaan nang mabilis mula sa pinto. Isang kamay ang humarang sa palad ni Celestina bago pa ito dumapo. At isang ibang mukha ang tumanggap ng buong lakas ng sampal na yon. Si Jordan. Nakatayo siya sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang anak. Ang kanyang pisngi ay namumula sa tama ng sampal. Ang kanyang mga mata na nakatitig kay Celestina ay nag-aapoy sa isang galit na mas matindi pa sa galit na nakita ko sa kanya kailanman. Ang tunog ng palad na dumapo sa pisngi ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ngunit sinundan ito ng isang katahimikang mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Nanigas si Doña Celestina. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakaangat sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtingin sa taong kanyang sinampal, ang sarili niyang anak. Dahan-dahang ibinaba ni Jordan ang kanyang ulo, ramdam ang hapdi na kumakalat sa kanyang pisngi. Ngunit nang muli siyang tumingin sa kanyang ina, wala nang bakas ng pagiging sunod-sunurang anak sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malamig na apoy, isang desisyon na matagal nang dapat niyang ginawa. Tama na ma. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Tapos na. Napaatras si Celestina, tila ba napaso. Jordan? Anong ginagawa mo? Kinakampihan mo ang babaeng yan. Hindi ko siya kinakampihan, sagot ni Jordan habang dahan-dahang humaharang sa pagitan ni Celestina at ng pintuan kung nasaan si Nino. Pinoprotektahan ko ang anak ko, ang apo ninyo. Hinila ni Jordan si Nino mula sa madilim na silid at itinago sa kanyang likuran. Pagkatapos ay humarap siya kay Atasha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisising hindi kayang isalarawan ng mga salita. Umalis na kayo, Atasha. Ako nang bahala dito, bulong niya. Ngunit bago pa man kami makahakbang, muling nagsalita si Celestina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkabigo. Walang aalis. Sa oras na lumabas kayo sa pinto na, yan Jordan, itatakwil kita. Wala kang babalikan. Lahat ng yaman na ito, lahat ng kapangyarihan, mawawala sa'yo. Huminto si Jordan. Tumingin siya sa kanyang ina at sa unang pagkakataon, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matagal na akong walang binalikan, ma. Sabi niya, dahil ang tahanan na sinasabi niyo ay isa palang kulungan na puno ng kasinungalingan. Kung ang pagiging isang alberado ay nangangahulugang kailangan kong talikuran ang sarili kong anak. Kung gayon, simula ngayon, hindi na ako isang alberado. Ang mga salitang iyon ang huling dagok. Ang tore ng kapangyarihan na maingat na itinayo ni Doña Celestina sa loob ng maraming taon ay nagsimulang gumuho at kasabay ng pagguhon yon, ang katahimikan ay muling nabasag. Ngunit sa pagkakataong ito, mula sa labas. Ang kumukutitap na ilaw na pula at asul mula sa mga sasakyan ng pulis ay sumayaw sa mga bintana ng mansyon. Ipinipinta ang marangyang sala sa kulay ng kaguluhan. Sumunod ang malalakas at tuloy-tuloy na katok sa pinto. Nataranta ang mga gwardya. Napatingin si Celestina sa pinto, ang kanyang mukha ay namutla. Sino yan? Walang magbubukas ng pinto. Ngunit huli na ang lahat. Isa sa mga katulong ang nagbukas nito at bumungad ang ilang unipormadong pulis kasama ang isang pamilyar na mukha. Si Tia Loring. Ang kanyang mukha ay matigas at walang takot.
May natanggap kaming ulat tungkol sa kidnapping na nagaganap sa address na ito. Sabi ng isang opisyal, ang kanyang tingin ay diretso kay Doña Celestina. Kidnapping? Walang basihan yan. Depensa ng Donya, ang kanyang boses ay nagsisimula ng pumyok. Apo ko ang bata. Anong kidnapping doon? Tinawagan ko sila, sabi ni Tia Loring. Lumapit kay Atasha at hinawakan ito sa balikat. Nakita ng driver mo ang lahat, Atasha. Ang pagkuha ni Celestina kay Nino sa eskwelahan nang walang pahintulot mo. Tama na ang pagpapahirap niya sa inyo. Ang pagkakaroon ng mga pulis, ang pagsaksi ng mga katulong, ang akusasyon ng kidnapping, lahat ay sabay-sabay na sumampal sa dangal at reputasyon ni Doña Celestina. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at hirap. Napasapo siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay biglang namawis. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Mama, sigaw ni Jordan, aakmang aalalayan ito. Ngunit bago pa siya makalapit, ang matigas na tindig ng Donya ay bumigay. Ang kanyang mga mata ay pumuti at ang kanyang katawan ay bumagsak sa mamahaling Persian carpet na parang isang manikang nawalan ng tali. Ang tore ay tuluyan ng gumuho. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga katulong ay nagsisigawan. Ang mga pulis ay tumatawag ng ambulansya. Sa gitna ng lahat ng yon, tumayo lang ako. Yakap-yakap si Nino na isinubsob. Ang mukha sa aking leeg, nanginginig sa takot. Lumapit sa amin si Jordan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala para sa kanyang ina. Ngunit nang tumingin siya sa amin, mas nangingibabaw ang sakit at pagsisisi. Nakatayo siya sa gitna, sa pagitan ng pulisya at ng kanyang bumagsak na ina. Ngunit ang kanyang mga mata, ang kanyang buong kaluluwa ay nakatuon sa aming dalawa ni Nino. Hindi ko na hinintay ang ambulansya. Hindi ko na kailangang marinig ang anumang paliwanag. Ang mahalaga ay ligtas ang anak ko. Tara na, Tia Loring, sabi ko. Ang boses ko ay pagod, ngunit matatag. Binuhat ko si Nino at walang lingon-likod na tinalikuran ng gulo. Habang naglalakad kami palabas ng pinto, naramdaman ko ang mga mata ni Jordan na nakasunod sa bawat hakbang namin. Isang tingin na puno ng mga salitang hindi niya masabi. Nang makalabas kami sa mansyon, sinalubong kami ng malamig na hangin ng gabi. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang aking baga ng hangin ng kalayaan. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Sa ospital, ilang oras ang lumipas. Matagumpay na na-revive si Doña Celestina mula sa isang mild stroke. Habang kausap ng mga pulis ang pamilya, isang doktor ang lumapit kay Jordan sa isang tahimik na sulok ng pasilyo. Mr. Alvarado, sabi ng doktor. Hawak ang resulta ng kanyang mga bagong pagsusuri. Ang stress na pinagdaanan mo ay nag-trigger sa dati mong kondisyon sa puso. Kailangan mong magpahinga. Iwasan mo ang matitinding emosyon. Tumingin si Jordan sa direksyon kung saan umalis si Atasha. Tumango siya sa doktor, ngunit bago pa ito umalis, may huling pakiusap siya. Doc, sabi niya, huwag ninyong sasabihin sa kanya. Huwag ninyong sasabihin kay Atasha ang tungkol dito. Ang mansyon ng mga Alvarado ay naging isang malamig na bilangguan para kay Jordan. Matapos ang insidente, agad siyang nagpasyang bumaba sa kanyang posisyon bilang CEO. Ang pagtataksil ng kanyang ina at ang katotohanang may anak siya kay Atasha na 7 taon niyang hindi nakasama ay mas mabigat pa sa anumang pasanin sa negosyo. Wala na siyang pakialam sa yaman, sa kapangyarihan. Ang tanging gusto niya ay ang 2 taong kailangan niyang pagbayaran ng lahat ng nawalang panahon. Hindi na siya bumalik sa mansyon. Naghahanap siya ng isang maliit na apartment sa isang tahimik na lugar. Hindi kalayuan sa subdivision ni Atasha. Simpleng buhay. Tahimik na gabi. Malayo sa ingay ng mga nakaraang buhay na puno ng kasinungalingan. Sa loob ng ilang linggo, pilit niyang nilalapitan si Atasha. Hindi sa pamamagitan ng marangyang regalo,
kundi sa maliliit na paraan. Napansin niyang may tulo ang bubong sa kusina ni Atasha. Kaya kinaumagahan ay kusa siyang nagpunta doon. May dalang toolbox at inayos iyon. Walang bayad, walang salita. Tumangulang si Atasha at pumasok muli sa loob ng bahay. Minsan, nakita niya si Nino na naghihintay ng sundo sa labas ng eskwelahan. Basang-basa ng pawis sa ilalim ng init ng araw. Lumabas si Jordan mula sa kanyang sasakyan at inalok na ihatid ang bata. Una, tumanggi si Atasha, ngunit dahil huli na ang driver niya at ramdam niya ang pagod ng iyang anak, pinayagan niya si Jordan sa isang kondisyon, diretso sa bahay at walang kung anong kalokohan. Sa loob ng sasakyan, tahimik lang si Nino sa una. Ngunit nang makita niyang tinitignan ni Jordan ang kanyang drawing sa papel, unti-unti siyang nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang araw. Ang bawat tanong ni Jordan ay sinasagot ng bata ng buong sigla. Ang mga mata ni Nino ay nagliliwanag habang nagsasalita. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Jordan ang kanyang sarili sa bata, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pagiging inosente, ang lahat ng nawala sa kanya. Kahit na hindi niya diretsong niluluto ang pagkain, madalas siyang bumibili ng mga lutong ulam mula sa isang lokal na karinderya at iniiwan sa pintuan ni Atasha. May kasamang liham na nagsasabing, para sa mama at ninyo. Hindi ito tungkol sa pagpapahanga. Ito ay tungkol sa pagtupad sa mga responsibilidad na matagal niyang kinalimutan. Ngunit si Atasha ay nanatiling isang yelo. Ang kanyang puso ay nakakulong pa rin sa pader ng sakit. Sa tuwing nakikita niya si Jordan, sa tuwing gumagawa ito ng isang bagay, naaalala niya ang mga gabing umiiyak si Nino habang may lagnat, ang mga araw na pinilit niyang mabuhay sa pag-asang babalik siya. Ang pagiging ama nito ay dumating ng huli. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan, tila nakikiramay sa bigat ng damdamin ni Atasha. Nabalitaan niyang may malaking punong natumba sa kalye at nasira ang linya ng kuryente sa kanilang lugar. Kailangan niyang lumabas para bumili ng debote na tubig. Paglabas niya ng pinto, isang figura ang nakita niya na nakasandal sa kanyang pader. Si Jordan. Basang-basa ng ulan, nanginginig ang mga labi, at ang kanyang mukha ay namumutla. Sa kanyang mga kamay ay isang maliit na flashlight at isang plastic bag na may lamang mga kandila at emergency lamp. Atasha. Bulong niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Nabalitaan kong brownout kayo. Di dala ko ang mga to. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, unti-unting lumabo ang paningin ni Jordan. Ang kanyang mga mata ay pumikit at ang kanyang katawan ay bumagsak ng walang buhay sa basang semento. Ang mga kandila at emergency lamp ay kumalat sa kanyang tabi. Nanlaki ang mga mata ni Atasha. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit, lahat ng pait. Ang tanging nararamdaman niya ay isang matinding takot. Lumuhod siya sa tabi ni Jordan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang mukha. Malamig ito. Jordan! Jordan! Gising! Sigaw ni Atasha. Niyuyugyog ang kanyang balikat. Ngunit walang tugon. Mabilis niyang tinawagan si Tia Loring, humihingi ng tulong. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang sasakyan at dinala si Jordan sa pinakamalapit na ospital. Nakahiga si Jordan sa isang puting kama sa loob ng emergency room. Ang mga doktor at nurse ay abala sa paligid niya. Nakatayo lang si Atasha sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumabagsak. Jordan, huwag kang bibitaw. Hindi mo pa nakakausap si Nino. Hindi mo pa nababayaran ang lahat ng utang mo sa amin. Nang lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mr. Alvarado suffered a cardiac arrest, Miss Belmonte. Good thing we got him here in time. Pero mahina pa rin ang puso niya. Kailangan niya ng pahinga at iwasan ng stress. Dito,
Naramdaman ni Atasha ang lahat ng nawala. Hindi lang ang sakit niya ang kanyang nadama, kundi pati na rin ang sakit na matagal nang pinasan ni Jordan ng mag-isa. Ang mga liham na hindi niya natanggap, ang mga kasinungalingan ng ina nito, ang lahat ng yon ay humantong sa sandaling ito. Humarap si Atasha sa salaming bintana ng emergency room, tinitigan ang walang buhay na Jordan. Ang kanyang puso na matagal nang matigas ay dahan-dahang lumambot. Ang pag-ibig na matagal niyang inilibing ay nagsisimula na namang bumalik sa ibabaw, kasama ang lahat ng sakit. Ang takot na mawalan siya ay mas matindi pa kaysa sa takot na muling masaktan. Kinaumagahan, medyo stable na ang kalagayan ni Jordan. Nakaupo si Atasha sa tabi ng kanyang kama, hawak ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila nagpapakalma sa kanyang sariling kaluluwa. Naramdaman ni Jordan ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin. Ngunit nang makita niya si Atasha, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Atasha, bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina. Ikaw ba yan? Tumango si Atasha, ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Papatawad. Patuloy niya, kahit na nahihirapan. Patawad kung hindi ako bumalik agad. Patawad kung hinayaan kitang mag-isa. Ang mga salitang yon ay hindi lang para kay Atasha. Para din yon sa kanilang anak at sa sarili niya. Lumipas ang mga araw sa ospital at sa bawat paglipas ng oras, dahan-dahang gumagaling ang pisikal na sugat ni Jordan. Ngunit ang sugat sa kanyang puso at ang sugat sa puso ni Atasha ay mas matagal bago humilom. Araw-araw, matapos ang kanyang trabaho, dumidiretso si Atasha sa ospital para bisitahin si Jordan. Hindi siya nagsasalita ng marami. Tahimik lang siyang umuupo sa tabi ng kama nito. Binabantayan ang paghinga nito at tinitiyak na maayos ang kanyang kalagayan. Minsan, habang tahimik na nakaupo si Atasha, naramdaman niyang gumalaw si Jordan. Dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Walang galit, walang paghuhusga, tanging pagod at isang malalim na lungkot. Bakit ka nandito, Atasha? Bulong niya, ang kanyang boses ay mahina pa rin. Hindi mo kailangang gawin ito. Tinitigan siya ni Atasha. Sa mga oras na yon, nakita niya muli ang Jordan na minahal niya, ang Jordan na inosente sa kasinungalingan ng kanyang ina. Nandito ako dahil kailangan mong maging malakas, sagot niya. Para kay Ninyo, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jordan. Tama ka, para kay Ninyo. Matagal na akong nangako sa kanya na magigiging karapat-dapat akong ama. Pero alam kong hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Atasha. Ang pader na matagal niyang itinayo ay dahan-dahang nagsimulang bumigay. Hindi ako ang pinakamahalaga dito, Jordan, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan kanya. Na Nino needs his dad. Sa sumunod na araw, pinayagan na si Jordan na lumabas ng ospital. Hindi na siya bumalik sa mansyon. Dumiretso siya sa apartment na inupahan niya. Hindi niya inaasahan, ngunit sinalubong siya ni Atasha at Nino sa labas ng gusali. May dala itong mainit na arroz caldo na niluto niya. Sabi ni Mama, kailangan mo raw kumain ng mainit para lumakas ka ulit. Sabi ni Nino, inabot ang maliit na lunchbox kay Jordan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jordan. Isang ngiting matagal nang nawala sa kanyang mukha. Lumuhod siya sa harap ni Nino at niyakap ito ng mahigpit. Salamat, anak. Thank you for everything. Mula noon, nagsimulang lumambot ang mga pader sa pagitan nila. Si Jordan, sa kabila ng kanyang karamdaman, ay patuloy na nagsikap. Araw-araw, sinusundo niya si Nino sa eskwelahan. Tumutulong siya sa mga homework nito. Nanonood sila ng cartoon movies sa sala habang si Atasha ay nagtatrabaho. Hindi sila magkasintahan, hindi sila mag-asawa, magkahiwalay pa rin ang kanilang kwarto. Ngunit naroon ang isang koneksyon,
Isang pamilya na pilit na binubuo mula sa mga durog na piraso. Isang hapon, habang naglalaro si Nino sa kanyang kwarto, pumasok si Jordan at nakita siyang gumuguhit ng isang larawan. Puno ito ng makukulay na kulay, isang bahay, may dalawang matangkad na figura, at sa gitna, isang maliit na bata. "Ano yan, anak?" tanong ni Jordan. Lumapit at naupo sa tabi nito. Tamumugtag. "Si Papa, si Mama at ako po." Inosenteng sagot ni Nino. "Ang pangarap kong happy family." Napangiti si Jordan, isang ngiting puno ng pait. "Sana matupad yan, anak." Ibinigay ni Nino kay Jordan ang larawan. "Ito po para sa inyo. Para hindi niyo po makalimutan na kahit mag-isa lang si Mama noon, malakas po siya at magiging malakas din po tayo ngayon." Nang gabing iyon, matapos matulog si Nino, nakaupo si Atasha sa sofa sa sala, nagbabasa ng mga reports. Lumabas si Jordan mula sa kusina. May hawak na 2 tasa ng mainit na kape. Inabot niya ang isa kay Atasha. "Salamat!" sabi ni Atasha, ininom ang kape. Umupo si Jordan sa tabi niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa larawang ibinigay ni Nino. "Atasha," sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. "Hindi ko na kailangan ng kahit anong yaman. Hindi ko na kailangan ng kumpanya. Ang tanging kailangan ko ay ikaw at si Nino. Sana bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Hindi para sa akin, kundi para sa aming dalawa." Tumingin si Atasha sa kanya. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang pagod ng nakaraan at ang pag-asa ng hinaharap. Ang kanyang puso, na matagal nang matigas na parang bato, ay dahan-dahang nabasag. "Alam mo ba kung gaano kasakit, Jordan?" Bulong niya. Ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng dumaloy. "Ang pagmasdan ka ng malayo na pinaniniwalaan ang mga kasinungalingan na gawa ng nanay mo? Ang isiping ipinagpalit mo kami sa pera?" Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Atasha. Mahigpit ngunit malumanay. "Alam ko, at habang buhay kong babayaran yon. Pero Atasha, sana makita mo na ang puso ko, kahit may sakit, ay totoo sa inyo. Hindi ko kayo iiwan ulit." Dahan-dahang hinugot ni Jordan mula sa kanyang bulsa ang pilak na pulseras na ibinato sa kanya ni Atasha noong gabing umuulan. Ang pilak ay kumislap sa ilaw ng sala. Maingat niya itong hinawakan. "Hindi na ito isang pangako ng paghihintay, Atasha," sabi ni Jordan, habang dahan-dahan niya itong isinusuot muli sa pulso ni Atasha. "Ito ay pangako na hinding-hindi ko na kayo bibitawan, hinding-hindi na." Inabot ni Atasha ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Jordan. Sa sandaling iyon, naroon ang kapayapaan, naroon ang pag-asa, ngunit ang kapayapaang iyon ay panandalian lamang. Kinabukasan, isang sulat ang dumating sa mailbox ni Atasha. Isang sulat na may selyo ng isang pribadong nursing home mula kay Doña Celestina. Ang sulat ay maikli. Isinulat ito ng nanginginig na kamay. May bahid ng pagod at pagsisisi. "Atasha, sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nais kong makita ka. At ang apo ko, bago pa man ako tuluyang kunin ng aking mga kasalanan." Ang papel ay unti-unting lumundo sa kamay ni Atasha. Tumingin siya sa bintana, sa sikat ng araw na nagbibigay liwanag sa umaga. Ang pagpapatawad. Isang salitang madaling sabihin, ngunit napakahirap gawin. Ang sulat mula kay Doña Celestina ay nanatili sa ibabaw ng aking mesa sa loob ng 3 araw. Bawat tingin ko rito ay parang pagtingin sa isang sugat na pilit kong tinatakpan sa loob ng 7 taon. Ang pagpapatawad, kaya ko ba? Kaya ko bang patawarin ang taong sumira sa aking buhay, ang taong nagdulot ng labis na sakit at pait? "Mama, may sulat po galing sa lola," sabi ni Nino isang umaga, matapos itong makita sa mesa. "Pupuntahan po ba natin siya?" Tiningnan ko ang anak ko, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at inosenteng pag-asa. Si Nino ay nagkaroon na ng pagkakataong makausap si Jordan.
At ang bawat araw na magkasama sila ay tila naghuhubog ng isang bagong pag-asa. Ngunit ang lola, ang salitang yun ay merong iba't ibang kahulugan para sa amin. Sige anak, sabi ko, kinuha ang sulat. Pupuntahan natin siya, pero kailangan nating maging matapang. Nagmaneho ako patungo sa isang pribadong nursing home sa labas ng Metro Manila. Ang lugar ay tahimik, napapaligiran ng luntiang hardin, malayo sa ingay at gulo ng syudad. Ang amoy ng sariwang bulaklak ay humalo sa amoy ng gamot. Isang nakalulungkot na kombinasyon. Sa pagpasok namin sa kanyang silid, bumungad sa akin ang isang Doña Celestina na hindi ko kilala. Nakahiga siya sa isang malawak na kama. Ang kanyang katawan ay payat at tila butot balat. Ang dating matigas niyang muka ay puno ng kulubot. At ang kanyang mga mata ay nanlalalim, walang bakas ng dating pagkamapagmataas. Ang bahagi ng kanyang katawan ay paralisado dahil sa stroke. Ang tanging kayang igalaw niya ay ang kanyang kaliwang kamay. Aata siya. Mahinang bulong niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng pinto. Hawak ang kamay ni Ninyo. Hindi ako lumapit. Ang takot at galit ay pilit pa ring kumakapit sa aking puso. Bakit niyo po ako pinapunta dito? Doña Celestina? Tanong ko. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng pagod. Kung tungkol ito sa pera o sa kumpanya, wala na po akong pakialam sa mga yan. Umiling si Celestina. Ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na inabot ang kanyang katulong para idikit ang isang piraso ng papel sa bintana. Ito ay isang drawing ni Nino, ang larawan ng happy family na ibinigay niya kay Jordan. Gusto ko lang makita ang apo ko, hirap niyang sabi. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Gusto ko lang humingi ng tawad. Doon ako lumambot. Hindi para sa kanya, kundi para kay Nino. Dahan-dahan akong lumapit sa kama at inilapit ko si Nino. Nino, bulong ko. Siya ang lola mo. Tinitigan ni Nino si Celestina. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pagtataka. Hindi niya nakita ang halimaw na nakilala ko noon. Nakita lang niya ang isang matandang babaeng nangangailangan ng awa. Lola? Bulong niya. At dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang maliit na kamay ay inabot at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Celestina. Okay lang po kayo, Lola? Napakagatlabi si Celestina. Ang kanyang mga luha ay patuloy na bumabagsak. Hindi niya nagawang magsalita. Lola, sabi ni Nino, ang kanyang boses ay malinaw at walang bahid ng puot. Wala na po kayong dahilan para maging malungkot. Sabi po ni Mama, kahit anong mangyari, may family po kami. Kung wala man po kami sa inyo, okay lang po. Kaya po kaming protektahan ni Mama. At si Papa Jordan po. Naniga si Celestina sa kanyang kinahihigaan. Ang mga salita ng inosenteng bata ay parang mga maliliit na patalim na tumatarak sa kanyang puso. Ito ang pinakamalaking parusa, hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang mawalan ng pamilya at makita ang anak na kinamumuhian siya. Hindi na ako nagtagal. Hindi ko na kailangan ng kahit anong paliwanag. Ang tanging kailangan ko ay ang kapayapaan ng aking kalooban. Pagkatapos ng ilang sandali, hinila ko si Nino papalayo. Bago kami lumabas ng silid, lumingon ako kay Celestina. Hindi ko man kayang kalimutan ng sakit. Doña Celestina, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Pero pinapatawad na kita, hindi dahil para sa'yo, kundi para sa akin, para sa kapayapaan ko. Sana, sa pagpapatawad na yon, makahanap ka rin ng kapayapaan. Lumabas kami ni Nino sa nursing home at sinalubong kami ng sikat ng araw. Ang amoy ng sariwang hangin ay punong-puno ng pag-asa. Ang isang mabigat na pasanin ay tila inalis sa aking balikat. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Para makalaya ako sa mga kadena ng nakaraan. Nang makarating kami sa labas,
Nakita ko si Jordan na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno, malayo sa mga mata ng ibang tao. Nakasandal siya roon. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, puno ng pag-asa at pananabik. Lumapit siya sa akin at sa pagkakataong ito, walang kasinungalingan, walang pader, tanging sinseridad. "Okay ka lang ba?" tanong niya. Hinawakan ang aking kamay. Tumango ako. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting matagal ko nang hindi nagawa. "Oo, Jordan. Okay na ako." Kinuha ni Jordan ang kamay ko at dahan-dahan kaming naglakad, papalayo sa nursing home. Naglakad kami ng magkatabi. Ang kamay ni Nino ay mahigpit na nakakapit sa aming dalawa. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ipinipinta ang kalangitan sa kulay kahel at lila. Ang simoy ng hangin ay banayad, tila bumubulong ng mga bagong simula. Bigla na lamang huminto si Jordan. Binitawan niya ang kamay ni Nino, ngunit mahigpit pa ring nakahawak sa akin. Yumuko siya, tinitigan ang aking mga mata ng puno ng pagmamahal na matagal nang nawala at ngayon ay muling natagpuan. "Atasha," bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Lumuhod siya sa isang tuhod sa harap ko. Sa gitna ng daan, hindi inaalintana ang mga taong dumadaan o ang sikat ng araw na bumababa. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon na gawa sa velvet. Nang buksan niya ito, isang simpleng singsing na may malinaw na bato ang sumilay sa aking paningin. Hindi ko ito nagawa ng tama noon. Pero ngayon, sa harap ng anak natin, sa harap ng langit na sumaksi sa lahat ng hirap natin, "Atasha Belmonte, will you marry me? Will you give me a second chance para buuin ang pamilya natin? Sa paraan na tama, sa paraan na ikaw ang aking reyna." Napakagatlabi ako. Ang aking mga mata ay napuno muli ng luha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Isang paglalakbay na puno ng sakit, pait at paghihiganti. Ngunit nagtapos sa isang tanong na nagbigay ng bagong pag-asa. Ang simoy ng hangin mula sa dalampasigan ay banayad. Nagdadala ng amoy ng alat at sariwang bulaklak na tila naghahatid ng pagbati sa isang bagong simula. Ang sikat ng araw ay hindi nakakasilaw, kundi mainit at malambing, bumabalot sa lahat ng naroroon sa simpleng seremonya sa tabing dagat. Hindi ito isang marangyang kasalan sa katedral o sa isang malaking ballroom. Ito ay isang simpleng pagdiriwang, mas intimate at mas totoo, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal at sumuporta. Nakaharap ako sa altar na gawa sa kahoy at pinalamutian ng mga sariwang bulaklak. Suot ko ang isang simpleng puting bestida, malayo sa mga mamahaling disenyo ng mga ipinangarap kong kasal noon. Ngunit sa aking pulso ay nakasuot ang pilak na pulseras na ngayon ay hindi na simbolo ng pangako, kundi ng isang paglalakbay na naghatid sa akin dito. Ang aking buhok ay nakalugay, hinahayaan ng hangin na haplusin ito. Ang aking mga paa ay nakatapak sa malambot na buhangin. Ramdam ang init ng lupa sa ilalim ng aking mga talampakan. Sa isang gilid, nakaupo si Tia Loring. Ang kanyang mga mata ay namamasa-masa sa tuwa. Siya ang aking pamilya, ang nagbigay sa akin ng kanlungan at lakas nang wala akong matakbuhan. Ang mga tunog ng alon ay nagsilbing musika habang dahan-dahan akong naglakad. Hindi ko na kailangan ng bridesmaids o groomsmen. Ang tanging kailangan ko ay ang dalawang lalaking naghihintay sa akin sa dulo ng aisle. Si Jordan. Nakatayo siya doon, suot ang puting barong Tagalog. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa at pagmamahal. Payat pa rin siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng bagong buhay. Sa kanyang tabi ay si Nino, maliit na bersyon niya, nakasuot ng cute na puting barong at may hawak na maliit na unan na may dalawang singsing. Nang marating ko ang altar,
Inabot ni Jordan ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay lumukso sa aking katawan. Isang init na matagal kong hinanap at ngayon ay muling natagpuan. Mama, Papa, heto na po ang singsing, sabi ni Ninyo. Inabot ang unan. Kinuha namin ang mga singsing. Hindi na kami nagsalita ng mahabang panunumpa. Ang aming mga mata ay nagsalita ng lahat. Ang sakit ng nakaraan, ang pait ng kasinungalingan, ang lakas ng aming pagbangon, at ang pangako ng isang kinabukasan na sabay naming haharapin. Isinuot ni Jordan ang singsing sa aking daliri. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Isinuot ko rin ang singsing sa kanya. Ngayon, pwede ko na po bang yakapin si Papa? Tanong ni Ninyo. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Ngumiti ako at tumango. Agad na yumakap si Ninyo kay Jordan. At doon, sa gitna ng dalampasigan, niyakap din ako ni Jordan at lumikha kami ng isang bilog ng pagmamahalan. Ang lahat ng nawala ay tila nabayaran sa sandaling iyon. Ang pamilyang matagal kong ipinaglaban ay sa wakas ay buo na. Tata, naroon na po ba ang kapayapaan? Oo, natagpuan ko na ang kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaang galing sa paghihiganti o sa paglimot. Ito ang kapayapaang galing sa pagpapatawad. Patawad sa sarili ko sa pagiging mahina. Patawad kay Jordan sa pagiging biktima rin. At oo, patawad din kay Doña Celestina. Ang kapalaran ng mga karakter? Si Doña Celestina ay nanatili sa nursing home. Ang kanyang sakit ay nagdulot ng permanenteng pinsala. Ngunit ang pagdating ni Ninyo at ang aking pagpapatawad ay nagdala sa kanya ng kakaunting kapayapaan sa kanyang mga huling araw. Minsan, dinadalaw siya ni Ninyo, dala ang mga ginuhit niyang larawan, isang kilos ng pagmamahal na lumampas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Si Jordan naman ay nakipag-ayos sa kanyang ina, ngunit hindi na siya bumalik sa pagpapatakbo ng negosyo ng pamilya. Itinutok niya ang kanyang oras sa amin ni Ninyo at sa isang maliit na proyektong pangkomunidad. Ang Belmonte Services ay patuloy na umunlad, ngunit hindi na ako nagtrabaho ng kasing tindi. Ngayon, nagtatrabaho ako para sa isang mas mahalagang kumpanya, ang aking pamilya. Habang lumulubog ang araw, kaming tatlo, ako, si Jordan at si Ninyo, ay naglakad sa tabing dagat. Ang aming mga yapak ay lumilikha ng mga bakas sa buhangin na dahan-dahang binubura ng papalit-palit na alon. Ang bawat alon ay tila naghuhugas ng nakaraan, nagbibigay daan sa mga bagong alaala. Ang aking kamay ay mahigpit na nakakapit sa kay Jordan at ang kamay ni Ninyo ay nakakapit sa aming dalawa. Isang matibay na kadena ng pagmamahalan. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa hindi paggawa ng pagkakamali, kundi sa kakayahang bumalik at pagalingin ang mga sugat na dulot ng mga iyon. Ito ang aming bagong simula. Isang patunay na kahit gaano kahaba ang gabi, sisikat pa rin ang araw. At ang pinakamalaking himala ay ang kapangyarihan ng pagmamahal na kayang magpatawad at muling bumangon.